Umangaw ako sa kanya, kuya. Aminin ko sa inyo. Mula ho nung napansin ko na po sa kanya na halos ate ho siya. Nagpapakaali dito sa bahay. Kasi nakikita ko sa kanya kung paano mag-alaga yung mama ko. Sa physical, kuya, kahulma ho ng mukha niya yung airmat ko. Kaya di ho kami nag-uusap. Nananakawan ko lang ho ng tingin. Yung mahanga na ho ako sa tao ngayon, yung mga linggo na ako po yung task leader yung sa balsa po. Kasi doon ko po unang nakaramdam ng magsiselos na kuya na di ko maintindihan ba't yun yung nararamdaman ko, ba't magsiselos ako eh. Pinupunto ko sa akin just kung bakit hindi ko siya pinapansin ng linggong yun. Kaya dami ko sa inyo, sinadya ko talaga yun. Hindi ko siya pansinin ng timeline kasi gusto kong iwasan ko yun, gusto kong pigilan kung ano po yung napipil ko na po yung abot sa kanya yung mahalagang tao sa kanya kasi Diyos dito sa loob ng bahay niya kuya. At kung magkaroon man ho ng pagkakataon sa labas na magpatuloy ho yung ganitong klase na interaction ho namin ni Jazz, paninindigan ko ho kung ano po naramdaman ko dito kuya. Isipin ko yan, simula ko nung dumating siya dito sa bahay. Hindi ko naman po na-expect na magiging ganun po kami kakulus. Hanggang sa lumalalim na ho napapag-usapan namin patungkol sa mga buhay-buhay namin kuya. Basta ayun lang kuya. Tapos bigla na lang po kami ganun po kuya. Pag pakiramdam ng mag-best friend pa, parang ganun kuya. Nasapit lang ako sa mga kasi yung vibe po niya same vibe lang din ho ng mga barkada ko sa lugar ko namin. Siguro natouch lang ako nung gumawa ko siya ng itong something o nung araw ko, nung birthday ko. Simula ko nung ang laki na ako ng pagpapalag ko kay Piang kasi hindi ko po inaakala na maisip niya yun. Pinakaramdaman ko lang po talaga kay Piang kuya yun. Dikit ko talaga mga kaibigan kasi best friend kuya, ganun, close friend. Saan pa kaya hahanto ang pakikitungo ni JM kina